Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Tuesday, January 30, 2024. So medyo mahina pa rin yung market natin. May pa-magic close pa tayo kanina. Okay ni sana nung umaga eh. Nag-bounce yung market natin. Expectation ko personally is magbabounce din yung market natin dahil nga yung galaw sa US market kagabi, medyo okay din siya. Pero anyway, nagkaroon tayo ng magic closing dito sa market. Nag-loss tayo ng negative 0.13%. Ayan. So hindi tayo sumabay sa galaw ng ng Asian markets kahapon. Maganda kasi yung kanilang galawan. So 6,622 nagre-retest tayo ng support. Malapit po dito sa MA20 ng ating index. Tapos yun, net foreign sell tayo. Minus 566.33 million net foreign sell po yung market natin. So humina yung ating mga foreigners. Pero may mga naglundagan pa rin ng stocks, di ba? Kasi nag-bounce nung umaga yung galaw po ng ating market. So may mga big caps dito, si GGS. So nag-up siya ng 4.27%. So maganda yung ginalaw. Pero net foreign sell siya ng negative 30.3 million. Tapos isa pa malaki si JT Cap ulit. Tumuloy yung nag-reverse yung price action niya. So tumuloy ulit siya sa taas 4.11%. Meron siyang negative 5.62 million net foreign sell din dito sa market. Another big caps, Monde, up siya for 4% tayo. 4.08% si Monde. So maganda po yung galaw niya at meron siya net foreign buy na 3.79 million. Ayan, so puro big caps yung pinag-usapan natin. A-REITs, ayan, malaki din yan. Meron siyang gain na positive 3.81%. Na pala nag-verde ngayon, no? Tapos, meron siyang, kailan net foreign sell siya? Ba nag-bounce? Di ba? Doon sa mga bentahan niya ng shares, nagkaroon siya ng negative sentiment. Pero bumalik. Minus 28.53 million net foreign sell dito sa market. BSC, ito yung pinaka-winner sa mga trending stocks natin kasi nag-up siya ng 16.76%. So yung catalyst natin, yung kanyang renewable energy, yung kanyang wind power project, meron yata siyang nilabas na update kanina naman. Ayan. So basahin natin yung kanyang disclosure. So laki niya, no? So medyo nakalaya tayo dito kay BSC natin with the gain. Tapos si Ionic, so another rally. So tumuloy yung rally natin. Meron siyang upside move na 3.33% for today's trading natin. So puro verde yata yung pag-uusapan natin na stocks. So yung iba, medyo nag-pullback dahil nga dun sa magic close po dito sa market natin. Okay? So disclaimer guys sa mga bago sa channel natin, as usual, pakibasa po na maigi yung disclaimer. Yung ating video is for education purposes. Huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, mag-sell, or mag-hold na stocks. Meron pong risk na involved sa trading sa market. Due diligence lang po kung ano yung stocks yung gusto mong bilhin. And then lagi mo ako follow dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel para updated ka sa trending stocks review. Okay? Subscribe ka lang po dito or kung gusto mo. So tama-tama end of the month na join ka dito sa pinaka-trading group naman natin. So meron tayo dyan or dun sa Patreon. Okay? So sa mga nakasubscribe, salamat po ulit sa mga nanonood dito sa trending stocks, company reviews, mga sample trades, basic indicators, technical analysis, fundamentals, risk management, at saka yung ating PSE, Stock Market Studies. Sa mga play to earn gains, follow mo lang ako dito sa Flabby Trader Crypto to. Medyo sumipa ulit si crypto, di ba? So, umabot yata siya ulit ng 43K kanina umaga. Ayan, so check mo na lang po yan. Facebook account para sa mga post natin. Ayan, so pili ka lang Facebook account or dito sa Facebook page. Sa mga articles dito sa Bodega Picks, yung mga nag-aaral ng mga basics, so local market, US market, at saka dito sa cryptos, sa mga side hustles natin. So yung mga kwento natin is nandito naman sa Money Earners na website po natin. Okay? Tapos, tingnan natin yung mga na-post natin dito sa Twitter. Hindi ko pa nakita yung yung pinaka-summary ni Philippine Stock Exchange. Meron na ba? Saglit. Silipin natin, baka meron na. Ayan, so lumabas na. Post natin to. And then balik tayo sa profile natin. So based dito sa summary natin, not so good. Yung pumasok na 400 million kahapon, lumabas din kaagad. So 566.33 million yung medyo lumabas po dito sa markets. So panalo si medyo bumawi na yung mining natin. So sumipa si na APX yata sa PX yung mga gumalaw. So nag-up siya ng 1.30%. So maganda po yung galaw ng mining. Finally, bumawi din sila. Finance naman yung kulelat for today, negative
1.01%. Tapos, sino pa tinamaan? Industrial, minus 0.44. Panalo si holding firms at saka si services, more than 0.5% din yung kanilang galawan naman. Okay, so parang okay lang yung galaw ng market natin, di ba? So meron lang kasing magic close nung pre-close yung market natin. So ito yung mga binili ng ating mga foreigners. So China Bank, ASEAN, AP, FCG Monde, Pizza, EI, SM, PhilReap, MREAP, SMPH at saka si Now. So yan, yung pinasok ng mga foreigners. So ba yung mga losers sa winners sa mga blue chips natin, mga big caps. Ayan. So lalaki ng pera nila, no? Foreign funds sold, billion-billion yung nakalagay doon sa listahan natin. Okay. So ito yung mga binenta naman, BDO, BPI, Metrobank, Security Bank, FGen, Mer, Manila Water, SCC, CNPF, DNL, EMI, CIC, dami no? ACA, BAGI, DMC, ALI, REITs, yung mga REITs natin, TEL, Converge, at saka si dito naman natin. Okay? So ito yung heat map natin kanino. Dami pa lang blue chips yung nalaglag for today's trading natin. Ayan. Pullback muna. Miners, Rice, si APX, ayan 3.89, si AT, 2.07. Nickel, ayan, finally gumalaw yung dalawa. Nickel at saka si FNI, pero tig ano lang siya. Tig 1% lang yung galawan naman nila. So okay na rin kahit paano. Kasi nag-start siya na gumalaw. So Vistaland benchmark, 5NC, REG, S, ano ba ito? 9.125% area. Ano ba yan? Issuance of regular senior unsecured notes. Ayan. So meron siyang mga bonds. CNPF is expanding its use of renewable energy. Pasok na rin si CNPF sa renewable. JTCAP involved in automotive through Toyota. Ayan. So kung may good news si JTCAP, si Toyota yung pinag-uusapan sa kanya. Okay? So ABS, Sky starts shift to become dedicated internet service provider. Pero di ba, Sky Cable, binenta na niya to, di ba? So nagkaroon na siya ng bintahan. Philippine miners led PSE gains up 0.83. Okay, sa mga miners natin, okay, yung index nila. So ito yung yung mga hindi pa nakakalam, yung mga natanggal at saka naipasok sa dividend stocks. Ayan. Mid caps, industrial holdings, ayan po. Nabasa natin to ng isang araw. Si ASN, gumalaw din to, no? Has 4,000 megawatt of attributable capacity from owned facilities in the Philippines, Vietnam. Dami na ito, may Australia, Indonesia, India. So talagang global si SPNEC. Wala pa tayong nabalitaan sa kanya sa ibang bansa, no? Sa Philippines lang. EI gets NTP from Pasar for 460 million project. Union Bank to raise 10 billion via rights offering. ICT awarded Iloilo Port Complex. So okay to kasi 25 years yata to yung bagong concession agreement ni ICT natin. Top story ni Call Financial, Union Bank. Na-miss niya yung estimates. Okay. SMPH, 24 capex seen at around 100 billion. SM Prime, allotting between 80 billion and 100 billion capital. So laki ng inaalat ni SM Prime natin. Okay? SMPH plans to allocate up to 100 billion for capex. ICT, so ito yung 25 years na binabasa natin. Ali, nag-drop ulit yung paborito ko si Ali. Philippines fourth quarter farm output plus 0.7% year over year. Tapos Fed, Big Tech earnings, ang gaganda ng mga stocks dito sa US, no? Jobs reports to test stocks in massive week ahead. Okay, so BDO, si pa ba? ABS, BSC. So ito po yung catalyst kay BSC natin. Kala ko ba yun si Smart Chain. BSC, Basic Energy, partner with Renova for joint development of proposed 50 megawatt Mabini Wind Power Project in Batangas. Ayan. So may bago siyang MOU. PAL, Philippine Airlines plans to temporarily lease two wide-body aircraft later this year. SMPF, CNPF pala, okay, magbe-venture sa renewable energy din, nakalagay. Tapos, si Babayo, stocks climb to new times high. Ayan, so ang ganda. Buti pa dito sa US market tayo, kulelat pa rin. Below 6,700 pa lang yung galaw natin sa kanya. Okay, tapos yung mga news kahapon. Okay, so ito yung galaw nila. So kala ko
sasabi din tayo. Tapos yung Asian markets, di ba? Medyo malakas din po yung galawan pero medyo kulelat pa rin tayo eh. Ayaw pa rin sumabay ng Philippine markets natin. Okay? So guys, yung ating Patreon channel sa mga gusto ng guide, gusto ng trading community, pwede po kayong sumali dito sa Patreon channel natin. Anytime open po yan para sa makasama natin na traders at investors po dito sa Philippine market. So double check na lang po yung ating Patreon channel naman. Okay? So, punta tayo dito kay 2Trade Asia. So, pag tinignan mo yung galaw natin, ayan o. So, yung pre-close. Grabe naman yung yung nagbenta na yan. Laki siguro ng binenta niya kasi umabot tayo ng 566 million po na net foreign sale dito sa markets natin. Ayan. So, medyo umina tayo 6,622. Ang tagal mabasag ng 6.7 minus 0.13%, 4 billion traded value for today. Tapos panalo dito sa trading natin. GGS, 4.27%. So medyo makyat yung price action natin. Tapos yung mga malalaki, JT Cap, 4.11, Monde, 4.08, and then si ASN, 2.87%. San Miguel, minus 2.79%. So ito yung mga umila. Mer, minus 2.13. Jollibee, minus 1.89. And then si Ali, minus 1.49. Okay? So 51% foreign participation and then 49% local participation naman. Okay? So punta tayo dito sa mga winners natin. So BSC, yung binomba kanina. So nakalaya ka na ba sa pagkakulong? Tagal din ng ng breakout ni BSC, 16.76, Baita 5.88, LE 5.69, GGS, JT Cap, Monde. So yung tatlong big caps natin. MREITs, ayan, nag-bounce 3.93. Sabay ni A-REITs, nag-bounce din yung galawan niya. Nag-drop pala ni si MREITs nung isang araw yata to. APX 3.18, ASN 2.87, Tech nabuhay 2.73, IMI, so ito medyo lubog, 2.51%. Okay? So dito sa losers, di ba losers natin? TBGI, minus 4.58. The rest mga yan. Mga penny stock. Si Fruit, mahina pa rin. Bumawi ulit siya, nag-pullback ulit. 3.41%, DNL minus 2.7%, ANI minus 2.94%, San Miguel minus 2.79%, Del Monte minus 2.4%, Inex minus 2.09%. Sino pa? Si Jollibee minus 1.8%, tsaka si Medic minus 1.56%. Okay? So yan po yung galawan natin, buyers and sellers. Punta tayo dito sa galaw na market. So medyo malayo na tayo ngayon dito sa 6-7. Ayan. So naghahanap ng support si Philippine Stock Exchange natin. Hinahanap niya yung magandang support. Okay sana kahapon net foreign buy pero umalis din bigla yung ating foreigners. Ayan. So ano ba to? May divergence ba tayo na nakikita dito sa mga indicators natin? So anyway, malayo pa naman. Tignan natin for the coming few days for the week kung divergence na nga yung nakikita natin sa kanya. So RSI still above pa rin naman ang 50. Kaya medyo nagtatagal tayo dito sa resistance dito sa 6,700 naman natin. Okay? So hindi talaga siya maka-breakout. Inaantay natin para good catalyst yung mga stocks natin. Ayan. So mukhang pullback dito sa US market dahil malakas sila kahapon. No? Ang ganda pala ng galawan. No? Tapos dito sa European market, okay din siya. So futures, minus 0.06. Dow futures, minus 0.14. S&P futures, 0.09. Negative naman siya. Ayan. So anyway, okay naman sila kahapon. Ayan. So maganda dito sa European market. Dito sa Asian markets, may laglagan pala, no? Mix. Pero malakas yung drop dito sa Hong Kong, Shenzhen, sa bandang China. Meron pa rin siyang negative sentiment despite na sabi nga is may stimulus. Ilan yun? 300 billion US dollar stimulus yata yung meron dito kay China natin. Ayan. So dahil doon sa Evergrande na bumagsak na nag-collapse na stocks. Okay? So dito sa crypto, medyo malakas siya, 43.4 ba? Umakyat ulit So Ethereum 2.3K and then si BNB is 310. Ayan. So okay, medyo malakas yung Solo 6%, ADA 8%. So kada pullback pa lang magandang bumili dito sa crypto kasi nagba-bounce din siya. May mga 2% tayo dito. Ayan, may mga 2%. Okay. So medyo maganda yung sentiment ng cryptos. Ayan, balik tayo dito. Sino kayo ng buhos na yan? Refresh ulit natin.
Tapos pag-usapan natin yung ating trending stock. So puro winners yung pag-uusapan pala natin for today. So BSC, meron siyang disclosure dito. Ayan, tanda ko siya. So meron siyang MOU, Memorandum of Understanding with Renova Incorporated in relation to the joint development of Mabini Wind Energy Project. Ayan. So yan po yung pinaka-catalyst natin sa kanya. So naghahanap ng catalyst yung market, no? Solid yung candle ni ni BSC natin. Congrats kung nakapwesto ka sa kanya kasi ang tagal din naman niya, no? Since September siya nakulong dito sa range natin to. Hanggang ngayon, binasag niya in just one day. Ito yung maganda sa mga small caps biglang nagigising. Pero syempre, pag medyo naunahan ka, matatrap ka din sa kanya. So, kagaya nangyari sa atin, natrap tayo dito sa galawan niya. So anyway, nakalabas na tayo kay BSC. Congrats kung meron pa siyang galaw bukas. Hopefully meron pa. Support is dito sa breakout area, 0.2014. Yan pinaka-support, and then immediate resistance is 0.23. Nag-iisip ako, ano ba? Hawakan ko pa rin ba si BSC? Kasi nag-up siya ng, ilan ba yung up natin? Saglit, tingnan natin eh. Natrap ako dito ng 10%. So 16.76. Pero nung mga 14% siguro, binenta ko na siya after makakuha ako ng 4% na gain kay Basic Energy. Kasi minsan nawawala yung volume, hindi tayo makalabas. Ayan, so okay naman siya. Minus 47K net foreign sell. BA call ang buyer, BA call yung ating seller. So nasa diskarte mo naman kung i-hold mo siya kasi may ano naman talaga siya. Minsan pag may catalyst siya, malakas talaga yung pitik niya. So, pero minsan kasi sa psychology, 'di ba, pag medyo naipit ka ng matagal, gusto mo makalabas ka agad para magamit mo yung buying power mo naman sa kanya. So, medyo lumalaban pa siya kanina pero nag-solid na rin pala yung closing natin sa kanya. Okay? So, anyway, congrats sa mga merong BSC. Ito ba yung stocks na o si MRC yun? Si MRC ba yung mag-i-increase ng authorized capital stock? Hindi ko tanda eh. So, i-research niyo po kasi may isang small cap na magre-raise ng shares yata. So anyway, congrats sa mga nakalaya na kagaya natin at saka sa mayroong panghawak sa kanya. Hopefully meron pa siya kasi solid naman yung volume niya eh. So anyway, yun nga lang, nag-overbought na siya. So medyo malakas kasi yung spike ng price action nitong CBSC. Okay? So yun lang yung nakita natin sa kanya. Next stocks natin, GGS. Okay. So maganda yung galaw ni GGS, di ba? Base 4%. Kaya lang kasi yung last few days na galaw niya o few weeks, medyo nag-broken na kasi yung trend niya. Ganda sana ng galaw niya last time dito. O hindi mo siya alam na ganyan, no? Nagre-raise siya ng mga higher low formation. Pero nag-breakdown. So marami lumabas sa kanya. Pero tingnan natin, nag-solid naman yung candle natin. Kaya lang net sell yung alam ko net sell yung nakita ko sa kanya. So below pa rin naman siya ng RSI 50 and then hindi pa masyadong confirm yung reversal ng MACD formation. Pero kung siyempre usapan funda, good vibes na good vibes tayo dito kay GGS natin. So medyo nakakulong tayo dito sa trading range natin ito from 37.2 to 42.6. Anyway, tingin ko naman is okay pa rin naman to si GGS kasi yung funda nga po niya. Tingnan mo yung mga earnings niya kay Investa, solid na solid si Kaya lang, ewan ko, ba't tayo umakyat ng price? So, up siya ng 4.27%. Ayun net foreign sell pa. Minus 30.3 million net foreign sell po siya. Papa Salisbury ang buyer, dyan si JP Morgan. Papa Pep yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. Okay? Okay lang yan. So, good para sa kanya para mag-reverse yung direction natin. Next, another big caps na stocks, Monde. So, nung nakaraan, kung tandaan nyo, siguro dito no, sa mga candles na to, marami nang nag-uusap tungkol kay Monde kasi nga gumaganda na raw yung kanyang fundamentals. Tingnan natin. Malay mo. So, yung ating RSI is bullish ulit siya and then parang breakout naman siya, no? Nag-doji pala siya dito tapos ng pullback. So, okay naman yung parang breakout nga yung candle natin, meron tayong initial target dito, resistance. Support is nasa lang siya, MA 100 po, yung pinaka-support natin dito kay Monde. Okay? So, okay lahat ng indicators natin sa kanya. Based sa price action for today, sino kayong buyer? Papa Maybank, no? UBS naman. Yung big buyers natin dyan. So 4.08% up siya for
Today, malaking galaw niya, 3.79 million at foreign buy. Papa May Bank yung ating buyer and then Papa FMS yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. Okay? So, good news si Mondi natin based sa mga news na lumabas nung nakaraan. Okay? May volume din pala siya. Ayun, may mga volume na siya dito. Last time na umakyat siya, tingnan mo, umakyat siya. May mga buyers volume siya dito. Okay? So, hopefully, madagdagan pa para maka-breakout pa siya dyan sa 8.8. 8.8 yung pinaka-next niya, no? 8.9. So pag na-break yan, 9.7 yung babantayin natin kay Monte. Okay? So yun lang, nakita natin sa kanya. Next, si A-Reits. Ano bang galawan ni A-Reits natin? Nag-drop to eh. Tapos buti na lang, bumalik siya. So nag-negative sentiment kasi last time yung di ba, yung discount. Nag-discount siya ng 7% yung discount niya eh. Ayan, so na-price in na niya and then ngayon, mukhang gusto niya mag-close the gap. So ito yung pinaka initial na resistance, 33.46. Hopefully mag-close the gap, pull back, and then saka na umakyat yung price action. Support natin yung pinambili ng kung magkano yung binili last time nung merong bumili sa kanya. So maraming shares yung binili kasi last time dito kay A-REITs natin, kaya medyo naging negative sentiment sa kanya yung usapan na yon. Tapos yun, pinaumagaan nung nagkaroon ng disclosure, biglang nag-drop yung ating price action naman sa kanya. Okay? So anyway, very good. Para kay A-REITs, tingnan natin yung ating price action. Nag-up siya ng 3.81% at parang gusto niyang mag-close the gap. Tapos meron siyang, kailan foreign sale pala siya. Minus 28.5 million at foreign sale. Call UBS, ang buyer UBS, FMS, yung ating pinaka-main seller. Next, ayan. So ito, panalo to kung nasundan mo si Ionix natin. So maganda yung galaw po ni Ionix natin at makita mo medyo obvious. Meron siyang breakout. Ayan, meron siyang breakout candle. So next na resistance, dito na, no? Dito na. So 1.38, hopefully, umabot siya dyan bago siya magkaroon ng pullback. Ascending triangle formation, very good. Ayun, medyo malapit na yung RSI sa overbought. Okay siya. Tapos okay na okay din yung pinaka-MACD formation naman natin sa kanya. So maganda yung galaw ni Ionix natin. Ano ba catalyst natin dito? Wala tayong mabasa eh. 3.33% up. Citysec call ang buyer, call FMS yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. Okay? So, good. Ganda ng galaw niya, no? Mamaya, silipin nga natin gusto kong silipin yung mga mining eh. Kasi for the first time, di ba, nag-up yung index nila. And then finally, si JP Cap. So, another breakout ulit ba? O meron pa resistance sa konti. Laki ng volume niya. Ano ba to? Net foreign selling volume natin. Pero anyway, okay. Okay yung nyo. So nag-revive yung RSI tapos solid yung MACD formation. Meron siya malalakas na tagatulak eh. May pullback din na malakas. Pero parang mas marami nga yung grid niya as of now. So umakyat pa rin. Kala ko medyo na siya nung overbought eh. Nag-pullback siya nung mga overbought siya pero bumalik si GT Cap. So gusto niya siguro i-break to. Ayan, meron siya immediate resistance dito sa 675. So all-time high o all 52 weeks high. 52 weeks high tayo pag naka-break diyan sa area niya. All 52 weeks high na siya, no? Ano bang month to? January 8 pa eh. So 52 weeks high na si JP Cap pala. Ayan, so maganda. Actually maganda yung ginagalaw ni JP Cap natin. So congrats dun sa naka-TP at saka sa may hawak pa kasi parang gusto pa niya umakyat. 4.11% bumalik siya. Minus 5.6 million at foreign sell. JP Morgan, CLSA ang buyer, siya din yung ating pinaka-main seller. Tapos yung iba, silipin ko lang yung mining kasi medyo itong mga ito eh. FNI, drop na drop. Nickel, drop na drop yung mga price action eh. Sino pa ba? APX, si Apex natin. Ayan, medyo nag-revive. PX, wala. Let's see So may mga mahina pa rin na minings pala natin. Okay? So anyway, CAT. Let's see, 80 yung nakita natin kanina eh. Oh, mga penny stocks pala. Mga galawang mahirap tansyahin. Okay. So based doon sa galaw ng PSE market natin,
medyo tingnan natin kasi nagre-retest ulit dito sa support eh. Malam mo, bigla i-break yung or baka abot na ng February no, bago tayo mag-breakout dito sa 6,700 level natin. Okay? So, yun lang muna yung review natin dito sa market natin. Tuesday pa lang naman. So, marami pang araw. Pwedeng i-break pa to kung magkaroon ng good sentiment sa mga stocks naman natin. Okay? So, yun lang. As usual, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palabra Trader na YouTube channel. Crypto ko to. Follow mo na lang. Tapos dito sa Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Money Earners, Twitter, and Patreon. Ayan. So, February ulit. Start ulit tayo dito sa Patreon channel natin. Okay? So, sa mga gusto po ng guide, sali lang po kayo dito. So, yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.